So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita na itong si Vice President Sara Duterte via press conference. And isa lang yung katanungan natin dito kasi total, 'di ba, nagsalita naman siya. Pero hindi niya binigyan ng klarifikasyon, 'di ba? Yung mga kuro-kuro, yung mga tanong kung magre-resign ba itong si Vice President Sara Duterte. Ngunit kung babasihan natin yung kanyang sagot, mukhang meron na pong kasagutan. 'Di ba? Kung talagang magre-resign ba siya or ilalaban niya itong impeachment laban sa kanya. So ngayon, sabi dito, basahin lang muna natin tong post ng ng Impact Leadership. Yan, basahin natin yan ha. Sabi dito sa Impact Leadership, Sara breaks silence on impeachment. God save the Philippines. Dati yung ni Sara Duterte, Filipinos deserve better. Ngunit ang nangyari mga minamahal, hindi pumatok yung Filipinos deserve better. 'Di ba? Tapos ngayon, God save the Philippines. Kanino? Sa inyo? 'Di ba? Hindi ko alam kung sino ba yung pinapatamaan niya, kung sarili niya ba or yung ibang mga kaaway niya, God save the Philippines daw kuno. Tama lang naman na i-save tayo ng kung may kapalaban sa inyo. Masyado ng panggagarapala na ginagawa nyo dito sa ating bayan. At talagang tama din naman yung sinabi ni Sara Duterte na Filipinos deserve better, kaya dapat kang ma-impeach. Diba yung mga sinasabi niya, bumabalik din sa kanya, mga minamahal. Now anyway, sabi dito, Vice President Sara Duterte responded to her impeachment, expressing gratitude to her supporter while keeping her statement brief. So ito yung kanyang naging statement, naging sentimiento, which is kung tatanungin natin yung mga tanong, 'di ba, ng ilang mga netizen na Mima, there is a possibility ba na mag-resign itong si Vice President Sara Duterte? Kasi mga minamahal, walang choice itong si Sara. Para hindi matuloy yung impeachment sa kanya, much better na mag-resign siya para makatakbo pa siya sa 2028, di ba? O para makatakbo pa si VP Sara sa 2028 national election kung magre-resign siya. Kaso mga minamahal, pag na-impeach itong si VP Sara, ang mangyayari dito, hindi na siya makakatakbo. Well, mas maganda pa yon, di ba, na ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Kung ano man yung kahihinantungan ng magiging desisyon, kung i-acquit ba or i-convict itong si Vice President Sara Duterte, hoping sana na yung maging husga is fair and balanced. Basahin yung article of impeachment. Robin, makinig ka, baka nang inangyawa ka. Makinig ka. Basahin mo yung article of impeachment bago ka humusga kung i-acquit mo or hindi. By the way, Junto pa naman yung resume. So, hoping and praying na sana yung mga DDS gumraduate na hindi na manalo. Kasi madaming mga DDS senator ang gagraduate and may mga DDS senador na tatakbo. Hoping sana na hindi manalo yung mga buwaka ng inang buayang yon. Alright. Sabi ni Sara Duterte dito, basahin natin mga minamahal. Sabi niya, sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraang buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Grabe mga minamahal, tinawanan lang Tingnan nyo, napakadaming haha-react. As in, wala kayong makikitang like, puro haha. Tinawanan ng naging statement ni Vice President Sara Duterte. Nang ibabaw ang haha, napakadaming nag-react ng haha. Tinawanan, puro haha yung react. Kasi, mga minamahal, di ba lahat tayo agree na sa sinabi niya na God save the Philippines kasi na-impeach siya. Di ba? Nakakatawang isipin yon. Di ba? Uma-agree tayo kasi God save the Philippines kasi na-impeach na nga siya. At ngayon, malalaman natin kung i-convict ba or i-acquit itong si Sara Duterte via this upcoming month ng June. Diba? Totoo, God save the Philippines laban sa mga crooks, di umano, na katulad ninyo. Tapos hindi niya nga masagot mga minamahal yung yung nandoon sa number 1, sa article of impeachment. Diba kasi, kapag magpa-file ka ng impeachment, syempre, may mga reason. So ngayon, yung nandoon na sa article of impeachment, nangunguna yung
yung reason kung bakit siya na-impeach is because binantaan niya yung assassination. 'Di ba? Assassination attempt, assassination threat dito sa ating presidente. Kabilang na din po doon mga minamahal yung corruption, bribery, confidential funds, yan lahat-lahat. Pero ang nangunguna doon is yung patungkol sa threat. Eh bigla ba naman sasabihin sa atin na hindi totoo yung threat? Gawa-gawa lang nila yan. Like, how? 'Di ba? Paano hindi naging totoo? Eh nanggaling sa bibig mo mismo na ipapapatay mo si PBBM, si First Lady, si House Speaker. Paano walang threat doon? Ngayon, sasabihin nila na hindi kasi ang gustong i-justify ni Sara Duterte kapag ipapapatay siya, may napag-utusan na siya. Eh ang problema dito, may threat sa buhay niya kuno, pero hindi niya naman kayang i-justify kung sino yung nag-threat. Di ba? Nagigets ninyo? O, kailan naganap yung threat? Bakit hindi alam ng mga VSPG mo yung threat na yan? Sino yung nag-threat? Hindi niyo masagot sa NBI. So, paano mabibigyan ng klarifikasyones yung mga tanong natin kung may threat nga ba sa buhay niya or kung si PBBM ba yung nag-threat, si Martin Romualdez ba yung nag-threat, si First Lady ba yung nag-threat? Eh, hindi niya nga masagot kung sino yung nag-threat sa buhay niya. Di ba masyado silang pa-victim sa mga ginagawa nilang, sa kanilang mga ginagawang sitwasyon din. Nagigets ninyo, mga minamahal? Anyway, looking forward dito sa naging statement ni Sara Duterte, malinaw na po na mukhang, I think, hindi magre-resign itong si Vice President Sara Duterte. So, I think, papanindigan niya itong impeachment, pero mukhang naaamoy ko din na dito sa first part na 'di ba hinihingi daw yung kanyang reaction, komento, 'di ba, laban sa kanya. Parang feeling ko na napag-isip-isipan niya na. So parang ang gagawin niya kasi, 'di ba nag-resign siya dati sa Department of Education, sa DepEd. Tapos sabi niya sa conference niya, matagal niya na daw pinag-isipan 'yon. So maybe yung yung statement niya ngayon is pautot niya lang yan para pasabihin na matapang siya, wala siyang kinakatakutan, like parang ganon. Pero yung totoo, dadahan-dahanin niya yan at masashock na lang tayo, si Vice President Sara Duterte ay nag-resign. Kasi makakakuha pa siya ng simpatya dun eh. Imagine nyo mga minamahal. Okay, nag-resign si VP. 'Di ba? Pwedeng maging dalawa yung komento ng taong bayan. Nag-resign si Vice President Sara Duterte because mayroon siyang kailangang gawin, mayroon siyang, or may sakit, pwedeng ganon. Pwedeng niyang gawin palusot yun at makakakuha siya ng simpatya. 'Di ba? So ngayon, ang pangalawa naman dito, pwede niyang ipagpatuloy yan, mga minamahal, pero may kahihiyan. Nagigets ninyo? So I think, mukhang dadahan-dahanin to ni Vice President Sara Duterte na malalaman na lang natin one day, magre-resign na yan. Diba sabi niya pa nga, give me 100 billion sa DepEd, tapos yung mga problema. Diba gumanon siya? Eh, hindi pa nga siya maabot ng 3 taon sa DepEd, nag-resign agad because of anomalies na mga nakita sa kanya at lagi siyang pina-flag ng COA. So I think, mukhang move na din to ni Vice President Sara Duterte na pagpapakita ko ng tapang, pero may chance, mga minamahal, na mag-resign nga itong si VP. Pero kung pagbabasihan lang natin yung kanyang statement dito, medyo para sa akin 70% ilalaban niya yung impeachment at 30% may chance na mag-resign itong si Vice President Sara Duterte. Kasi mga minamahal, wala siyang masabi dito eh. Kundi God save the Philippines lang, instead na pwede niya naman sabihin na yung impeachment na yan, sige, patunayan nila yan, ilalaban ko yan, sasagutin natin lahat. Di ba pwede niyang ganun yung sagutin niya eh. Yung sagot niya, kaya nga lang, small small sentence lang yung binitawan niya, like, God save the Philippines. Wala na siyang masabi. Diba? At saka doon pa lang may keyword na, God save the Philippines. So maybe, sinave tayo ni God laban sa kanya. Yan yung yung basa ko. Anyway, magbasa nga tayo ng ibang mga komento dito. Sabi ni Noel Ortega Aguinaldo, I can't take it seriously. Galing magpatawa. Sabi pa man dito, oh yes, may He save the Philippines from you and your cronies. Diba, napakadami mga minamahal tawag dito, napakadami mga minamahal ang sumang-ayon na God save the Philippines kasi na-impeach siya. Tapos sabi niya, yan ang press briefing na limited lang sa 3 and no follow-up question ng mga tanong.
'Di ba? So meaning mga minamahal, may kinakatakutan din itong si Vice President Sara Duterte kasi may mga tanong talaga na sabi niya, follow three question lang, no follow up. Ganun siya eh. Oo. Mamaya, ano din natin yan, i-content din natin yan. But so far, ngayon, alam na ninyo na hindi mag-resign si Sara Duterte. Mukhang ilalaban niya to. Pero, hoping, we are not hoping. Kasi, we are just expecting na makonvict siya. Pero, may chance na mukhang mag-resign itong si Vice President Sara Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.